So ito naman, Shelo, gusto ko lang din ipakita na yung inflation, syempre bawat bansa mayroong inflation. Pero noong 2018, talagang tayo naging valedictorian sa inflation sa rehiyong Panahon po ASEAN. to ni Pangulong Duterte, ha? Yan. Duterte, ayan. Kung tingnan mo naman, talagang simula nung naupo si Duterte noong ng 2016, okay? Kasi before that, Aquino administration, iba, pababa yung inflation. In fact, ulitin mo, JC, ulitin mo. Baka hindi nila nadinig. Ulitin ko. So, itong linya na ito, sa kaliwa niyan, yan yung Aquino administration. At itong orange ay ito yung inflation noong Aquino administration. So, pababa na pababa. Ibig sabihin, pakunti na pakunti yung increase ng presyo sa bawat taon. In fact, meron nga panahon 2015 na nag-negative pa nga siya, which is weird. Nag-negative pa si headline inflation o yung kabuang inflation. And then, medyo tumataas pero may target kasi yung gobyerno which is 2 to 4%. So, in a way, parang itong panahon na to, below target na nga siya eh. Pero mapapansin na simula nun tuloy-tuloy yung pagtaas, Duterte administration, and then noong bandang 2018, lumagpas na sa 4%. Ibig sabihin, kung may bubong yung inflation, lumagpas ka na sa bubong. Okay? Lagpas ka na. And then, umabot pa yan, tumaas pa yan hanggang umabot sa lagpas 6%. Kaya talagang ma-attribute mo yung inflation dun sa Duterte administration kasi hindi kinailangan umabot sa ganyan yung inflation. Pinakamataas sa ASEAN. So sa panahon na lagpas 6% yung inflation sa Pilipinas, sa Singapore ay wala pang 1%. Sa Malaysia, wala pang 1%. Sa Thailand, wala pang 2%. So ito sana yung mga goals, di ba? Na okay lang yung may konting inflation. Pero explain natin na hindi maganda mataas. Yung yung mataas ka kasi baka isipin nila, hindi mataas, di mataas ang maganda yun kasi mataas. Good job. Nako. So ito po, pinag-uusapan natin, yung graph natin ay inflation po yan, ha? Inflation ng panahon ni Pangulong Duterte at nakikita natin na nung panahon ni Pangulong Duterte ay pataas ng pataas ang inflation. Yan, okay. Pag mataas po yung inflation, masama po yan. Hindi po yan mabuti dahil hindi nakakahabol ang budget ng mga pamilyang Pilipino. Correct. Ito naman, graph ng inflation tsaka yung presyo ng langis. So, noong bandang 2018 ay ito yung pattern na pataas ng pataas din talaga yung inflation ng produktong petrolyo. So pero ibig sabihin, mas magaling yung mga ibang bansa in managing the inflation. Kasi despite the increase in crude oil, presyo ng crude oil, napapanatili nilang mababa yung presyo yung pag-increase ng presyo ng mga bilihin. Samantalang sa atin ay lumalagpas sa target ng gobyerno. Exactly. Tamang-tama yung Shelo. Ang isang problema din kasi natin ay halos lahat ng crudo natin ay ini-import natin. Nasa lagpas 90%. So kumbaga talagang konting palo ng presyo sa international market ay ang laki ng epekto sa Pilipinas. Hindi katulad halimbawa sa Brunei kung saan meron silang mga sarili nilang supply, etc. Hindi nila kasing problema yun. Pero of course, kailangan din nating lumayo sa dependency sa langis. Pero malayo pa tayo doon, unfortunately. So ayun, ito naman pinapakita yung inflation sa iba't ibang rehiyon. Kasi yung inflation ay hindi naman siya isang numero sa buong bansa. May mga rehiyon na nakakadama ng inflation ng mas malala, yung iba mas mababa kaysa sa national average. Ito yung August 2018, bago mag-peak yung inflation, kung yung average sa buong Pilipinas ay 6.4%, sa Bicol, halimbawa, umabot sa 9%. Sa ARM, na ngayon ay BARM, ay umabot sa 8.1%. Ganun din sa Soc Sargent. On the other hand, sa Central Luzon, nasa 3.6%. Sa CAR, Cordillera, 4.1%. So, mahalagang tingnan din yung pang-rehiyon na inflation rate. Hindi po yan pantay-pantay sa iba't ibang rehiyon. So, ito yung nangyayari noong Duterte administration. Ayan. Ito naman ang gusto kong ibalik. Kanina natin inflation, diba? Ang taas ng inflation ng panahon ni Duterte. Ito naman, ang gusto ko ipakita dito, ito naman ang foreign investment
sa Pilipinas. Yes. Pinakita ko na rin to dati But again, tingnan nyo yung mga dates, no? 1990, 2010. Ibig sabihin po, pag tumataas yan, tumataas ang volume ng foreign investment sa Pilipinas. So, kung titignan nyo, 2010 to 2016, pataas po yan. Yung foreign investment sa Pilipinas. Panahon ni Pangulong Duterte, 2016, bumaba ang foreign investment sa Pilipinas, no? And that was even before the pandemic. So, kung sinasabi niyong best president in the universe si Pangulong Duterte, ay hindi po nag-agree yung graph na ito sa kanya. Itong graph na to ay galing sa United Nations po ito. Hindi ko po ito inimbento. Ito ay data ng United Nations. At pinapakita niya na nung panahon ni Pangulong Duterte ay bumaba ang investment sa Pilipinas. Mahalaga po yan sa atin kasi ang foreign direct investment ay source ng trabaho sa isang bansa. Kaya nga, di ba yung kasalukuyang Pangulo natin, primary, niya yan, economic platform niya yan, agenda ay ang magdala ng foreign investment sa bansa na mukhang hindi rin successful, di ba? Yes. So, actually, meron din akong version yan, Shelo. Meron din akong graph na binibreakdown ko naman kung ano yung mga factors behind it. Kasi marami mga uri ng foreign direct investment. Meron pang ang breakdown per country, diba? Yes. So, ito naman, pinapakita galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tulad nung pinakita ni Shelo, exactly the same pattern. Mula 2010 hanggang 2016, Aquino administration, pataas ang pataas. 2017, nag-peak siya, and then pababa. So, so maraming iba-ibang klase ng foreign direct investment. Pero isa sa pinakabumaba din yung equity. Okay, so ito yung mga bagong mga direct investments, pamumuhunan dito sa Pilipinas. Kasi maari din siyang reinvestment. Kumbaga, yung mga kinita dati ay ibinabalik dito sa Pilipinas or nire-reinvest. And then yung mga debt instruments ay actually ito yung pinakamalaking bahagi ng foreign direct investments. Pero yung equity, yan yung natin makita na yung mga halimbawa, yung mga multinational corporations na gustong maggawa ng factory dito sa Pilipinas, planta, etc. Hindi naman sila magtatayo kung sa tingin nila ay hindi sila kikita sa pangmatagalan. So yung profit o kita ang pinaka-importanting factor sa foreign direct investment. Pero hindi naman tanga kasi yung, sorry sa term, pero hindi naman tanga yung mga investor na porque sabihin mo lang, we're welcoming investors. Bukas ang Pilipinas, ang ekonomiya sa mga investments. Hindi sila nadadaan sa ganun. Kasi maraming kalkulasyon, maraming decisions, cost-benefit analysis na kailangan nilang gawin para makasiguro kasi milyong-milyong dolyar ang ilagak nila sila ay mag-i-invest. Hindi biro mga amounts. So, pero nakita din natin noong panahon ni Duterte na marami siyang inaway ng mga negosyo at saka mga kontrata na hindi in-honor. Halimbawa yung mga water concessionaires natin, Manila Water, kung saan nakatakda sanang taasan yung sigil sa tubig dahil ito yung napagkasunduan dati, pero pinigilan ng Duterte administration ng parang in the middle of the game ay parang bakit yung binabago yung rules na parang kala ko na pagkasunduan na natin dati. So yung ganitong klase mga pagbabago ng rules in the middle of the game ay hindi nakakatulong sa imahe ng Pilipinas. At isa to sa mga dahilan kung bakit hindi gananahan yung maraming mga tao na mag-invest sa Pilipinas at that time. Pero at the same time, yung war on drugs ay isang malaking epekto din yan. Kasi halimbawa, malala natin si Ji Ik-ju, yung Korean businessman na pinatay sa police headquarters. Ang laking controversy noon na parang kung hindi feeling safe na mga investor, mga dayuhang investor sa Pilipinas, lalong hindi sila ganahan mamuhunan dito, magstay dito, etc. So, yung uncertainty kung panahon ng Duterte administration, talagang isang malaking factor yan na talagang napuruhan yung ekonomiya natin dahil dyan. Correct. Tama. No, I agree with that, no. Kahit na marami yung nagsasabi na they felt safe
at tahimik ng panahon ng Pangulong Duterte. Actually po kasi ang magsasabi niya na hindi nagbibilang ng mga biktima ng EJK at saka yung mga na-murder ng panahon ni Duterte na tumaas yung bilang. So sa mga foreign investors, nakikita po nila yon, hindi nila pwedeng isang tabi lang na dahil mga drug addict naman yung mga pinapatay according to the supporters of President Duterte. Okay lang, i-ignore nila yung statistics na yan. Unfortunately, hindi po yan pwedeng ignore ng foreign community. Kaya nag-reflect po yan dun sa economic performance ng panahon ni Pangulong Duterte. Maikling side note lang. Actually, meron siya na yung foreign direct investment, meron namang tumaas, pero pogo. Yes. Yun naman, pwede, isa valid foreign direct investment, patay sila ng mga hubs, ng mga opisina, etc. Pero foreign investment nga naman yun. Yeah, pero may siya, on the side na kriminalidad. So, hindi rin maganda. Pugad ng kriminalidad pala. Oo, ito, gusto kong i-highlight to kasi sabi niya, mas maraming patayan ngayon. 86 years old rape victim, 2 years old rape victim. Alam niyo po, tapos ito, addict pa more. Alam niyo po, ito kasi yung problema. Ang iniisip niyo kapag tayo ay nagsasalita ng human rights, pumupunta kayo dun sa false dichotomy na kapag human rights, para sa mga addict ka at against ka dun sa nabibiktima ng krimen. Alam niyo po, dapat na pinapanawagan talaga natin ay yung gobyerno i-address ang kriminalidad sa Pilipinas. Di po natin sinasabing protektahan yung mga addict. Kung mga addict talaga yan, nag-violate sila ng batas, parusahan sila. Ang problema po natin sa panahon ni Pangulong Duterte ay walang due process ni hindi man lang inalam kung addict nga ba yung mga yan. Yung mga datos na ginagamit niya ay fake news. Kahit yung pinaka-brightest vlogger nyo na si Sasot cannot explain the methodology kung ano ba yung basehan ng 3 to 4 million estimated drug user sa bansa. Ang basehan lang niya ay yung pagtawan niya, which is not a solid basis to explain bakit 3 to 4 million yung sinasabing datos ni dating Pangulong Duterte, samantalang ang government agencies natin sinasabi 1.8 million lang. Tumawa-tawa lang siya doon, pinagtawan-tawan lang niya yung 1.8 million, pero wala siyang basehan para i-break down yon, no? So hindi ko alam kung ano yung hinihingi nitong si Ray na ba't di nyo patunayan yan? Ano yung di natin pinapatunayan? Ano yung gusto mong patunayan namin na dapat nanghingi ng due process? Di ba yun yung hinihingi nyo kay Duterte ngayon, due process? Dapat po noon pa nagkaso kayo. Trabaho yan ng pulis. Hello. Yan ang problema eh, 'di ba? Gamitin po natin yung God gift sa atin, yung ating pag-iisip at iproseso natin yan. So wala pong tumatangkilik at walang sumusuporta sa krimen. Lahat tayo gusto nating mapababa at ma-address ang kriminalidad sa Pilipinas. Ang gusto lang natin ay yung maayos na pamamaraan. Kasi kung kahit sino lang ay papatayin sa bandang huli, minsan ikaw, pwede kang sabihin ng kalaban mo na ikaw drug addict ka kaya papatayin kita. Diba? Kahit walang pruweba. So, nahahalo yung issue ng kriminalidad sa issue ng politika. At kung sino ang may kapangyarihan, gagamitin yung naratibo na yan para manatili sila sa kapangyarihan and to go after their political critique, yung mga kalaban nila sa politika. So dyan po, no, pakigamit po ang utak kasi baka bawiin ni Lord. O sige, Prof. JC, next. Ayun, actually pinag-uusapan natin yung masyadong malaki na estimate daw ng mga durugista sa Pilipinas. Naalala ko, Shelo, ito din yung isa mga una kong articles noong panahon ni Duterte. I-share ko tong article ko. Why Duterte's 4 million 4 million drug use. 4 million nga dati eh. Hindi lang 3. 3 to 4 million. 26, 2017. Ayan. So, very early do sa Duterte administration. Meron kasing report yung Dangerous Drugs Board na hindi nagpapatotoo doon sa yes, oo. So ito, and then he fired the director, diba? Exactly. He fired the director. So kung titignan mo lang tong graph na sabi ni Duterte sa mga speech niya, 3 to 4 million.
kahit na isama mo yung margin of error, ay lagpas-lagpas siya doon sa pinakita ng Dangerous Drugs Board. So, kumbaga, ito yung isa sa mga kaso na walang Viber group na hindi naman inform ba si President sa mga statistics, may pakialam ba siya sa statistics, obviously wala. Pero ito yung medyo, ito may mga articles natin at the time kasi parang talagang out of this world yung mga claims si Pangulong Duterte na parang saan hinuhugot yung mga numero na ito. May mga studies naman. So I think isa kaya naging topic ito ng mga diskusyon ng mga academics, ng mga teacher, etc. Dahil ito na yung datos eh. At saka so, siguro maganda ma-explain natin. Ano ibig sabihin ng confidence interval? Ibig sabihin parang more or less ang simpleng explanation plus or minus eh. Doon sa estimated figure, 'di ba? Pero ibig sabihin ay may range 'yan, depende doon sa confidence at sa margin of error na tina-target natin. So kung may upper limit 'yan, may lower limit din 'yan. So ang estimate mo dapat nagfo-fall within that range, 'di ba? Correct. Kaso itong estimate ni Duterte ay way. way. Ayun eh. Kumbaga, ang nangyari ay nag-manufacture siya ng crisis na merong mga drug addict sa Pilipinas, pero hindi kasing laki ng sinasabi niya. Pero ginawa niya yun para i-justify na kailangan talagang gawin yung war on drugs. Kasi kung hindi niya gagawin yun, hindi malamya yung, or hindi madadala yung mga Pilipino, hindi sasakay doon sa rhetoric or narrative niya. Kasi well, that kind of speaks dun sa power pa rin ng statistics na unless may numero, hindi paniniwalaan ng mga tao. Pero talagang ibinenta niya yung over-exaggerated na mga numero dahil ito yung paraan para ma-justify yung war on drugs, yung naratibo sa war on drugs. Kaya hindi dapat ini-ignore yung sinasabi na consistent behavior ni Pangulong Duterte dati na mag-exaggerate ng mga numero. Kasi yung pag-exaggerate niya, hindi lamang dahil hindi siya marunong mag-estimate, kundi very political yung dahilan niya. Tinatakot niya yung taong bayan. At gusto niya tayong paniwalain na may krisis talaga sa droga sa bansa. Kahit na walang batayan yung datos na sinasabi niya. Kaya very dangerous po yun. That's why we have to go to examine. Ano ba yung batayan? Bakit may 3 to 4 million? At kung hindi nyo ni-analyze kung tama ba o hindi yung datos niya, ay hindi nyo makikita yung political na dahilan sa pag-exaggerate niya ng mga data na to. Yan. Correct. Tapos yung ang nabanggit mo kanina, Shelley, di ba? Yung head ng Dangerous Drugs Board na si Benjamin Reyes at that time, noong pinabulaanan niya yung mga fake statistics ni Pangulong Duterte, pinakawalan siya, finar siya. Sinibak siya sa pwesto ni Duterte. Sabi niya, you're fired today, get out of service. You do not contradict your own government. Yun ang quote dati. Grabe yung panahon na yun. Kaya mag-iingat po tayo. Saktong-sakto eleksyon, mag-iingat po tayo dun sa mga politiko na lumilikha ng mga imaginary problems or nag-exaggerate ng mga problema at pinipresent yung sarili nila bilang solusyon sa mga problema na to. Sana po isa yan sa pangunahing leksyon na matutunan natin nung panahon ni Duterte. Huwag na tayong masyadong nagpapauto. At isa pa, Shelo, na I think ang ipangbabato ko na pinakamalaking kasalanan ng Duterte administration nung pandemic ay itong graph na ipapakita ko. Ito yung permanent scars ng pandemic sa ekonomiya natin. Na sa lahat ng mga sinabi natin, yung utang, yung lockdowns, etc., pandemic response, sana nakabalik tayo doon sa tinatahak natin na landas noong bago mag-pandemic. Ito po yun, yung pink. Kulay blue. Okay. Yung blue yung projection, kung saan ito yung blue yung long run trend. Okay. Kung nakabalik tuloy-tuloy, ito yung income ng Pilipinas. Mula noong 2010 hanggang sa 2019, tuloy-tuloy na taas yan, walang patid. Okay. And then pumalo yung pandemic. Bumaba tayo noong, especially the second quarter ng 2020. Ang problema,
Dahil sa maling pamamalakad ng Duterte administration ay hindi na tayo nakabalik doon sa trend na tinatahak natin dati. Itong blue na to, ito sana yung income natin ngayon kung hindi nangyari yung pandemic. Ang pinakamaganda sanang nangyari ay nakabalik man lang tayo dito. Kahit na, oo, nangyari na yung pandemic, hindi na natin mababago yan, pero sana makabalik man lang tayo sa landas na ito. Pero ang lumalabas sa datos, parang permanente nang humirap ang Pilipinas na kahit ano ng income natin sa hinaharap ay magiging permanenteng mas mababa na ito sa dapat ay tinatamasa nating income, which is yung blue. So yung blue, mas mataas sa pink at mas mahirap na tayo dahil sa grabing, hindi na tayo naka-recover basically sa pandemic. Permanente na siya na mararamdaman natin, ng mga anak natin, ako natin siya. May comparison ka, JC, sa recovery ng ibang countries? Oo, meron din. Hahanapin ko lang saglit. Actually, may problema din yung ibang challenge bansa. Kasi ng Duterte and Marcos administration, kung paano makakabalik sa trajectory ng growth ng ekonomiya natin. And we're not really doing a good job sa bagay na yan, diba? Tatanungin ko pa rin si Prof. JC. So, Prof. JC, is Duterte the best president in the whole wide universe? Isang malaking resounding no. In fact, one of the worst. Pantay kay Marcos Sr. Kasi si Marcos Sr., kombinasyon ng human rights violations and economic mismanagement. Ganun din. Sa panahon ni Duterte, ang pinagkaiba I think ay 2 dekada kasi yung Marcos dictatorship. Ito, 6 na taon lang. Pero sa 6 na taon, parang ang dami nangyari, mas maraming namatay. So parang pumapantay siya halos kay Marcos Sr. In terms of yung damage sa ekonomiya natin. Yung mga libro ko nga parang lumalabas na tungkol sa ekonomiya sa panahon ng mga worst presidents natin. So easily, si Duterte is one of the worst, I would say. Oo, parang makakabuo ka ng maraming volume yan. Kasi parang umiikot lang tayo cycle. Parang hindi napapagod ang Pilipinas. We have a cycle of bad governance. Kaya overtake na tayo. Ang purpose ka sana parang matuto na tayo mula sa past experiences para hindi na ulitin. Sana naman hindi na umulit. Hindi na mag-round to ang Duterte sa 2028. Yan po yung ibig sabihin ng never forget. Never forget our experiences. At yung mga experiences na to dapat ang nag-i-inform sa atin sa pagpili ng tamang kandidato. Kaya in 2 months, election na. So sana itong nailatag namin ni JC sa inyo ay maging guide din sa pagpili ng tamang kandidato. Kasi hindi po madaling magpatakbo ng ekonomiya. Yung ekonomiya, malaking porsyento yan ng ng trabaho ng pagpapatakbo ng gobyerno. So kung inilalagay natin sa gobyerno ay walang alam sa mga ganitong bagay ay very problematic po talaga ang mangyayari sa Pilipinas. Di naman natin sinasabi na kung wala kang alam sa ekonomiya, wala kang ng karapatan. Pero sana po nag-effort naman sila to make themselves better. Hindi lang yung dahil sikat sila, ay tatakbo na sila bilang mga politiko ng bansa. I think we as Filipinos deserve better. Pangbabastos po sa atin yon bilang mga citizen, yung takbo lang sila ng takbo kahit wala naman silang kakayahan. Kasi parang sinasabi sa atin na, hindi, you deserve us. I think you deserve better. Diba? So dapat nai-insulto tayo dun sa quality ng mga politiko na tumatakbo ngayon.